umaga po sa ating lahat. Gising na ba ang lahat? At handang-handa na ba sa pagpuri at pagsamba sa ating mahal na Diyos? Okay, sige nga, kung handang-handa, pakitapik yung katabi, sabihin mo, napakapalad mo ngayong araw. Yes, dahil nasa sa iyo ang presensya ng Diyos. Hallelujah. So welcome po once again sa lahat na mga naririto. Guest ka man or dati ka nang nagsisimba dito, you are blessed beyond expectation. Kasi kahit ano pa man, nalagpasan mo at nakarating ka dito ng buhay, maganda at gwapo. Palakpakan naman natin ang Diyos na buhay sa ating buhay. So, bago po tayo mag-umpisa, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at i-welcome po natin ang presensya ng Panginoong Diyos, ng banal na Espiritu, at pangungunahan tayo ng ating congregational prayer. Tatawagin ko po si Brother Raymond Cloud. Thank you. Kumusta? Masaya ba tayo? Nandito tayo ngayon? Of course, di ba? So, manalangin tayo sa ating Diyos. Ama namin na nasa langit, na gumawa ng langit at ng lupa. Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan, sinasamba, noon, ngayon, at magpakailanman. Panginoon, salamat po sa umagang ito, Panginoon, na ipinagkaloob mo po sa bawat isa. Sa amin, nandirito ngayon upang samahan mo po kami, Panginoon, na purihin ka, pasalamatan ka. Lord, humihingi po kami sa inyo ng aming mga pangangailangan, Panginoon, sa aming pang-araw-araw, at nawa, Lord, ay masunod po ang iyong mga kaloob sa araw na ito. Pagkalooban mo po kami, Panginoon, ng aming mga pangunahing pangangailangan, Panginoon. Salamat, Lord, sa congregation na ito, Panginoon, na kami po ay patuloy na lumalago, Panginoon, dahil nandito po kami, na nabibigyan po kami, Panginoon, ng panibagong pag-asa, ng panibagong buhay, Panginoon, na palapit po sa inyo, Panginoon. Lord, sa umagang ito, ikaw ang Diyos na aming sinasamba, Panginoon. Samahan mo po kami, Lord God. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang aming mga kasalanan po sa inyo. Hinihingi po namin ito sa inyo, Panginoon, kapatawaran. Kung kami po ay nagkakasala po, Panginoon, sa aming isip, salita, at sa aming mga nagagawa, Panginoon. Patawad, Lord, at salamat po dahil kami po ay iyong pinatawad na. Salamat din, Panginoon, sa mga taong patuloy na ginagamit po ninyo upang lumago po kami, upang maging successful po ang bawat buhay po namin, ang bawat pagising po namin, Panginoon. Dahil kami po ay nariyan po sa inyo na hindi po kami binibitawan. Salamat po, Panginoon. Lord, ang congregation na ito, Panginoon, ay lalo mo pang palaguin. Ang aming mga pamilya, Panginoon, na wala pa dito, Panginoon, Lord God, dinadalangin po namin sila sa inyo, Panginoon. Tawagin mo po sila sa kanilang mga pangalan, Lord, upang sila din man ay maranasan din nila, Panginoon, ang iyong kabutihan, katulad ng aming naranasan sa mga oras na ito, Panginoon. Lord, salamat po sa walang sawa na pagmamahal mo po sa amin, sa bawat isa na naniniwala po sa inyong kapangyarihan, Lord God. Lord, ang mga bumubuo ng congregation na ito, ang aming music team, ang mga pastors po namin, Panginoon, si Pastor Rolando at Pastor Teresa, Panginoon,
gabayan mo po sila, bigyan mo po sila ng wisdom, ng kalusugan, Panginoon, na kalakasan upang magawa po namin lahat ng iyong mga pinapagawa sa amin. Alam po namin, Lord, na mahirap. Ngunit, Lord, alam po namin na nandyan ka, kasama ka namin, Panginoon. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon, sa lahat ng mga pagkakataon, sitwasyon man, mga pagsubok na aming dinaranas sa mga oras na ito, Panginoon. At sa kapatiran, Panginoon, na mayroong karamdaman o kabigatan ng kanilang mga dinadalamang, Panginoon, sa kanilang spiritual life. Lord God, dinadalangin po namin ito. Bigyan mo po kami ng kumplitong kagalingan, kumplitong kapahingahan, Panginoon. Dahil sa iyo lang namin matatagpuan ang totoong buhay, Panginoon. Kapag kasama ka namin, ay alam po namin na hindi mo kami iiwan, Panginoon. Salamat, Lord. At sa mga trabaho po namin, Panginoon, sa mga pinagkukuhanan po namin, Lord God, ng aming ikinabubuhay, Panginoon. Lord, i-bless mo pa ito, Panginoon. Nang sa ganun po ay magawa po namin nang hindi po kami nag-alinlangan, Panginoon. Kung kami po ay magbigay po sa inyo, Lord God, ay hindi po kami nag-aalinlangan, kundi ibigay po namin ito sa inyo, Lord God, kung hindi po kami nagkukulang. Alam po namin, Lord, na mahirap, ngunit, Lord, ito po ang aming dinadalangin sa inyo. Nabigyan mo po kami ng pusong mapagbigay ng walang pag-alinlangan, Panginoon. Lord, salamat po sa araw na ito. Binabalik po namin sa inyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan lamang ng aming nag-isang kapagligtas na si Jesus, na aming Diyos. Amen. Amen. Thank you. Thank you, Lord. Hallelujah. Totoo nga, mga kapatid, na sa panalangin ni Brutoy, nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon. Amen. Nararamdaman natin na ang Diyos na ating sinasamba ay buhay. Na ang Diyos na dahilan ng lahat ng pagpunta natin dito ay buhay. Nanunood, nakikinig, at dinaramdam ang lahat ng hinaing natin. Awitan natin ang Panginoon dahil sa Panginoon tayo umuhugot ng ating mga lakas. Hallelujah. Yes. Pasensya mo'y kagalakan ko'y umaapaw. Sa gitna ng problema ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok ako ay sasamba. Magpupuri sa'yo. Kalakasan ko, O Diyos, ay Ikaw. Sa presensya mo'y kagalakan ko'y umaapaw. Sa gitna ng problema ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok ako ay sasamba. Magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik ang laging magpapalagay.
piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang, makapili ka lang. Ako ay sasayaw sa'yo. Sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa'yo. Sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang, makapiling ka lang. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Oh, hallelujah. Kalakasan ko, O Diyos, ay Ikaw. Sa presensya mo'y kagalakan ko'y umaapaw. Sa gitna ng problema ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok ako ay sasamba, magpupuri sa'yo. Oh, oh. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang, makapiling ka lang. Ako ay sasayaw sa'yo. Sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging nagbababad sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang, makapiling ka lang. Ako ay sasayaw sa'yo. Sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang, makapiling ka lang. 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 Palampakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Thank you, Lord, sa kalakasan. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Patuloy nating awitan ng Panginoon. Patuloy nating kausapin ng Panginoon. Na sa lahat ng pagkukulang, mga kapatid, ay patuloy tayong niyayakap ng Panginoon. Na sa lahat ng ating pagkakamali, patuloy tayong minamahal, iniingatan, ginagabayan. Patuloy niya tayong binibigyan ng sapat na lakas sa pang-araw-araw, mga kapatid. Kalakasan upang tumayo ngayon sa kanyang harapan, mga kapatid. Itas nga natin ang ating mga kamay. Tanda ng pagsuko sa ating Panginoon. Awitin natin to nang may hinging pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Pusong may mapagkumbaba. Pusong na kahit minsan ay hindi nagpataas sa ating Panginoon. Let the music fade. All I step away when I simply come, longing just to bring something that's a word
God will bless your heart. Oh, Jesus, I'll bring you more than a song. For a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the ways things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made up. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. Oh, hallelujah. King of endless world, no one could express how much you deserve. Till I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made up. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. Hallelujah. It's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. Sa kabila ng aming mga pagkakamali, Panginoon, ang iyong pagmamahal pa rin ang nanaig. Patuloy nating awitan ng Panginoon. Hallelujah. Give into my heart, into my heart. Just look into our heart, Lord. That sincerely, Lord, sincerely worship you, Jesus. Hallelujah. Tingnan mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa, Panginoon, na humihingi ng kapatawaran. Humihingi ng kapatawaran sa mga pagkakamaling nagawa, Panginoon. Hallelujah. Dahil ang Diyos na aming sinasamba ay buhay. Ang Diyos na aming sinasamba ay nakatingin sa amin. Hallelujah. Patawad
Ramdamin natin mga kapatid. Ramdamin natin ang presensya ng Panginoon sa pagkakataong ito. Ramdamin mo kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay mo. Ramdamin mo kung paano ka itinayo ng Panginoon sa mga oras na ito. Ramdamin mo ang kalakasan sa iyong katawan. Na nakatayo ka dyan. Na sinisigaw mo na ang Diyos ay mabuti sa iyong buhay. Na ang Diyos ay kasama mo sa lahat ng pagkakataon. Na ang Diyos ay palagi kang pinapagaling sa lahat ng iyong mga kahinaan. Ramdamin mo kapatid na nakakatayo ka dahil ang Diyos na sinasamba mo ay buhay. Hinahawakan ng ating mga kamay upang tayo itayo. Niyayakap tayo ng ating Diyos. It's all about you, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. At patuloy na ang iyong kabutihan ay nananaig, Panginoon, sa aming mga buhay. Na ang iyong kabutihan, Panginoon, ang patuloy na nagpapalakas sa amin. Na ang iyong kabutihan ang dahilan kung bakit kami ngayon nakatayo sa iyong harapan, Panginoon. At ang iyong kabutihan, Panginoon, ang aming tanging hinahawakan. Ang iyong pangako, Panginoon. Hallelujah. Awitan pa muli natin ang Panginoon. Awitin natin ang kabutihan sa ating buhay. I-declare natin na mabuti ang Diyos sa ating buhay. Sa pamamagitan ng awiting ito, mga kapatid, i-declare mo na ang Diyos ang nagdadala ng panalo sa iyong buhay. Sa gitna ng iyong pinagdadaanan, i-declare mo na ang Diyos ang dahilan ng lahat ng panalo mo. Na ang Diyos ang dahilan kung bakit ka nakakatayo ngayon, kung bakit kumakain, kung bakit ka sumisigaw na ang Diyos ay mabuti. Dahil ang Diyos na ating sinasamba ay buhay, mga kapatid. Itaas muli natin ang ating mga kamay. Awitin natin ang kabutihan ito ng Diyos sa atin. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Ramdamin natin ang presensya ng Panginoon. Your kindness leads me to repentance. Your good
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Na ang iyong kabutihan sa amin, Panginoon, ay hindi nagmamaliw, mga kapatid. Tandaan mo ito, mga kapatid. Ang pagmamahal ng Panginoon sa iyo ay hindi kumukupas. Ang pagmamahal ng Panginoon sa iyo ay hindi nagbabago, mga kapatid. Ang kabutihan ng Panginoon sa atin ay hindi magbabago kailanman. It is forever, forever and ever, mga kapatid. Hindi siya magbabago. Hindi man lalamig. Pagkus ito'y patuloy na mag-iinit sa ating mga buhay, mga kapatid. Awitin mo muli ito. Hallelujah. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Isa pa. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your kindness is forever. Your mercy is forever. Your mercy is forever. Forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. Awitan natin. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. Hallelujah. Mga kapatid, manalangin tayo sandali. Damdamin natin ang presensya ng Panginoon sa iyong kinakatayuan. Damdamin mo ang pagmamahal ng Panginoon sa iyong kinatatayuan, mga kapatid. Damdamin mo ang kabutihan ng Panginoon sa iyong buhay. Na ngayon nakatayo ka, mga kapatid. Kung ano man ang iyong nararamdaman, ang presensya, ang banal na Espiritu, mga kapatid, ay nandito kasama mo. Manalangin ka sandali, mga kapatid. Dahil ang Panginoon natin ay mabuti. Dahil ang Panginoon natin ay punong-puno ng pagmamahal. Ang Panginoon natin ay handang kunin lahat ng kabigatan sa ating mga buhay. Ang ating mga kasalanan ay handa niyang patawarin dahil sa pagmamahal niya sa ating mga kapatid. Ganon kabuti ang Panginoon sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya patuloy natin siyang aawitan sa ating mga buhay. Patuloy nating itataas ang Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah. Sa umagang ito, mga kapatid, siya ang dahilan bakit tayo nakatayo ngayon dito. Ang dahilan ng lahat, ang pagmamahal at ang kabutihan ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Man yung nararamdaman natin, wala yun. Ang unang-una is na-bless natin si Lord sa buhay natin. So maraming salamat, no? Welcome po ulit dito sa ating Sunday service again, sa ating live. Welcome po kayong lahat. A blessful Sunday po. So bago tayo mag-proceed sa ating announcements,
Gusto ko lang pong i-welcome ang ating mga first-timer. Pag tinawag ko po ang inyong pangalan, pakitayo lang po para mabigyan po natin ng palakpak ang Diyos sa buhay nyo at kayo'y naririto. So, si Mayan B. Nerval. Welcome po, sis. Pastor Ched Bigtas. Welcome po. Felicidinho. Welcome po, ma'am. Aida Mateo. Welcome po, ma'am. Beth Belano. At sila po ay nanggaling sa Sariaya, Quezon Province. Welcome po dito sa Boracay, sa Church on the Rock po. And then, yung last but not the least is si Ma'am Liza Bantilan from Bukidnon. Wow, praise God! At nakarating kayo dito sa amin. So, yun, no? Proceed na po tayo sa ating announcements. Ang ating pagpapatuloy, sa ating pagpapatuloy, ang gawain po ng Diyos ay nagpapatuloy din. Ang ating mga Bible studies and house churches from Yapak to Manok-Manok. So, ayan o. So, una po is Galieto Residence, Laurio Residence, Ambulong, Villaco Residence, SCPA Boracay, Angol, Manok-Manok Proper, Tambisaan, Cloud Residence at Movin Peak, and Q Lodge. At marami pa yang iba, no, na marireach out ng ating mga workers. So meron din po tayong Women's Fellowship every Tuesday at 6 p.m. Yung venue po natin this Tuesday is sa bahay po nila ni Sis Sonalyn Galieto. Nasa harap po yan ng Alta Vista. Sa harap po ha, hindi po doon sa loob. Yes. And then, yung men's fellowship po natin every Wednesday at 6 p.m. din po. To be announced pa lang po yung venue po nila. Then, we have also midweek service. Every Thursday naman po sa North area, doon banda sa amin, sa upper room, Hagdan. So, 6 p.m. onwards. Kung kayo po ay nandoon banda, inanyayahan po namin kayo na sumali, no? Or makiisa sa amin. And then, from South area naman po, we have our house of worship. Sa Ambulong naman po ito at 6 p.m. onwards din po. Diyan lang po sa labas. No, malapit lang siya sa kalsada din. And we have also children's ministry and feeding. So, doon po sa mga willing mag-pledge, it's not about daw kung magkano yung meron tayo, but it's about our heart na willing po na makibahagi sa ating children's feeding ministry po. So, dyan po sa ating envelope, meron po naka-indicate dyan. May others po dyan. Any amount po, basta from the heart po, ilagay nyo lang po dyan yung amount and then children's feeding. So, yun po. So, dalawa na po yung ating feeding sites. Unang-una, yung doon sa malapit sa kanila ni Bro Russell and then sa Alta Vista. And then, meron din po tayo doon sa Movin Peak sa kanila ni Brother Raymond, no? Cloud. And then, may coming pa pala sa my Q Lodge. Hello, sir. Good morning. Welcome to Church on the Rock, sir. So we have many more. So water baptism as soon as you desire and decide. But then again, minsan kasi paragi tayong nagdi-desire pero hindi tayo nagdi-decide. Decide it now na po. Kasi hindi natin alam kung anong mangyayari mamaya or bukas. So better decide now.
Youth Fellowship po natin, every Saturday po yan. So wala pa silang venue na in-announce dito. And ito po yung isa sa pinaka-importante sa lahat, yung ating corporate prayer. Every Saturday morning naman po yan siya from 10 a.m. to 12 noon. Ang atin pong venue is sa bahay nila ni Brother Razel Galieto po, doon po sa may Alta Vista. Wag po kayong mag-alala. Ay, kung pupunta kayo doon na gutom, aalis po kayong busog. Spiritual and physical po kasi sila po ay naghahanda ng lunch. Yes, no? So palakpakan natin ang buhay ng mga mag-asawang ito, no? At saka sa atin pang ibang mga workers, no? Amen. So meron din po tayong Young Professionals and Young Adults Fellowship. Every Sunday naman po yan. 7 p.m. onwards din po. And then ito, yung mga young at hearts natin dyan, no? Sa mga gustong maging kabahagi ng fellowship na ito, tinatawag namin itong Heart for Gold. So hindi namin sinasabi dito yung mga seniors. No, they are Heart of Gold, yung tawag namin sa kanila. So Senior Citizens Fellowship and Bible Study naman po yan. Again, every Sunday at Galieto Residence naman po sa Yapak. Then, discipleship training, we have po. And then, wag din po natin kalimutan na i-like, follow, and share our page, Church on the Rock, Boracay Assembly of God, in every social media platforms, FB, Instagram, and YouTube. Every day po may posting ng verses and you can may mga updates din po dyan ng bawat ministry po natin. And then we have also the MM33, 1 million new churches in the whole world. So mag-church plant po tayo. So sa mga willing at alam nila na it is their calling, no? Tayo po ay mag-get involved sa gawaing ito. So hindi pa tayo hindi pa tayo tapos. Meron pa. OHB, Operation Home-Based, Every Household, a House of God. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. So, lalong-lalo na sa mga katatayan, no? Na siyang maglilid talaga sa kanilang pamilya. Pero sa mga babae naman, na katulad ko, na kung hindi pa talaga ready yung mga lalaki, you can always stand. Yes. Hindi dahilan na kung hindi available yung lalaki, walang magagawa yung mga babae. And then, OMG, One Mission Giving. 50 pesos a month para po sa ating mga missionaries, local and abroad. Pero, kung feel nyo po na magbigay kayo ng 1 million, why not? No? Para sa gawain ng Panginoon. Kasi, yes, kasi aminin po natin, yung sasakyan, hindi po yan aandar pag walang gasolina po. Kailangan po ng funders ng ating mga missionaries po para ma-reach out yung mga kasuluk-sulukan, no? At ma-preach yung Word of God. So, amen and amen. So, grabe no, mahaba. Ganon talaga pag marami tayong gawain para sa Diyos. So ngayon naman po, proceed po tayo sa ating other form of worship, which is stewardship. Tinatawagan ko po si Sis Rizel Kawaling. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay niya. Amen. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Hello, good morning. Ito po ating verse sa umagang ito, sa Jeremiah 17, 7-8. Sabi dito, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya.
Katulad niya, isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito nanganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong namumunga. So kung makikita natin sa verse na ito, yung pagtitiwala po kay Yahweh. At to trusting God. So trust God means connection. We were aligned and obeying the will of the Lord. So kailangan po, para patuloy po yung pagpapala Panginoon, dapat po may connection po tayo sa Panginoon. So next is commitment. The effort on both parties if God is blessing us, we must do our part to bring back what belongs to Him. Kaya nga po, kapag may connection po tayo sa Panginoon, alam po natin kung ano ang gagawin. Kumbaga, kung anong mayroon po ang Panginoon, ay binabalik lang po natin para sa Kanya. But, trusting can also undergo testing. Kaya nga po, no, talagang po may testing po talaga. And also undergo testings of our connection. And if our faith is being tested, it affects our commitment. Madaling magbigay kung nasa magandang estado ang pamumuhay mo. Pero paano naman kung sa sitwasyon na wala ka? Magbibigay ka din ba? So tulad ng isang puno, mayroong season na tinatawag na dryness or tagtuyot. At isa sa realidad na maranasan natin ay nakakarami ay dumarting tayo sa gadyang sitwasyon, yung sinasabi nating kawalan. Kung sinusubok ang ating koneksyon, naapektuhan ang ating commitment. At dahil doon, lumalabas ang ating karakter. And yes, lumalabas ang totoong karakter ng tao, lalo kung siya ay walang-wala. Depende kung anong klaseng karakter ang lalabas sa iyo. Sabi nga, kung walang-wala ka, mas lalo kang magbigay. Bakit? Dahil magiging patutuo mo iyon ng kabutihan, katapatan at pagpapala ng Diyos. You are the living proof na hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Hindi problema ang sinasabing nating kawalan. Walang kawalan o seasons ng kawalan sa Diyos. Yan ang patunay sa verse 8. Di po ba? So, sometimes God wants us to be contented sa mga bagay na binibigay niya. Nagiging mapaghanap lang kasi tayo, kaya natin sinasabing may kawalan. So, God is giving us a choice to connect or a choice to commit. Sana let us choose to desire to give. No matter what situation we are in, kasi if we desire it, God will help us through it. Choose to trust, choose to hold on God's promises. Sana ay maging tulad tayo ng isang punong sinasami dito, dahil patuloy na pinagpapala ang Diyos, ang puno na katulad nito. Amen? Tandaan po natin, kung walang-wala ka, mas lalo kang magbigay dahil maging patutuo mo yun na hindi nagkukulang ang biyaya ng Diyos. Walang season ng kawalan sa Diyos. Mindset lang natin yung kawalan, mga kapatid. Amen? Kaya nga po, testimony ko lang po, no, yung nangyari sa aking anak, na siyempre, kumbaga sa sitwasyon ka bala na need mo ng pera na malaki. So, malaki talaga, syempre. So, nagpapasalamat po ako sa kabutihan ng Diyos na ang Panginoon ay patuloy na may ginagamit na tao. At saka, syempre, hindi maiwasan na sa sarili mo rin, mayroon ka talaga may dudukot. So, nung umuwi na kami, siyempre, naubos na kumbaga, doon na lahat napunta yung sa bayad sa ospital yung pera. So, pero nung umuwi na kami, may mga nag-send din, pero yung pangsakto lang ba, pang kain-kain, hindi naman kalakihan, may tumutulong pa rin. Pero hindi yun dahilan na hindi magbigay para sa Panginoon. Kasi naging lifestyle na natin yan eh. Nandiyon na kasi sa atin yan eh. Kung talagang alam na natin yung katotohanan, alam natin yung salita ng Panginoon, nandiyan na yan eh. Kahit walang-wala ka, binibigyan mo talaga pa rin ng halaga, ng pansin nyo para magbigay sa Panginoon. Kasi yun na yun eh. Lifestyle mo na talaga yun. So, ayun nga, at continue ako nag-trust sa Panginoon, I continue trusting to God na siya ang Diyos na patuloy po magpo-provide ng aming pangailangan. So, praise God po at napakabuti po ng Panginoon dahil patuloy, nung umuwi na rin po kami, kahit na mga 1 month na kalipas yun, patuloy po ang Diyos po nag-provide po sa amin at patuloy po pa rin po may mga taong tumutulong po sa amin. Kahit na magkita lang kami sa mga daan, ay sorry, hindi po ako nakapagbigay ng ganyan. Parang ilang tao po talaga na gano'n na parang late na ba, 1 month na po yung nakaralis, patuloy pa rin nagbibigay. Siguro, syempre, kumbaga, doon talaga yung Panginoon, patuloy pa rin bang kumikilos. At saka, nung time na din na yun na
mga first week siguro, mga second week siguro yun ng, ng February. Nung time na yung walang-wala talaga kami, kumbaga, siyempre hindi nakabiyahe. Ang asawa ko, siyempre, nagbabantay. At saka medyo may struggle din po kami financial. Pero, yun nga, nagulat talaga ako. Patuloy nga ako nagtiwala sa Panginoon na siya po mag-provide ng pangailangan. Praise God po talaga. Yung dating tumulong sa akin sa ibang bansa is hindi ko inasahan talaga na nag-PM siya sa akin na nagpangusta siya sa akin na kukumusta na daw si Romrom. Sabi ko, okay na siya ngayon, papagaling lang. Tapos sabi niya, ay mayroon pa pala dito, parang parang may manuruman ng may bulig ruman. Ayun pa, hindi ko minasahan kasi sobra na kasi 1 month eh. Kapag wala na sa akin yun, hindi wala na tutulong sa akin kasi matagal na eh. Pero may ano pa rin ba, kumbaga may sige pa rin na tumulong. So, salamat pa rin sa Ginoo kasi patuloy pa rin ba siyang may ginagamit. At yun nga, yung pagtitiwala talaga natin dapat sa Panginoon ay 100% po talaga. Ayan lamang po. Glory to God. Yes, tayo po ay manalangin. Lord, Ama namin, Panginoon sa langit, Panginoon Lord God, muli, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon Lord God, sa oras na ito, Panginoon Lord God. Lord, maraming salamat po sa iyong mga salita sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga, Panginoon Lord God, na ang pagtitiwala sa iyo, Panginoon Lord God, na may kalakip na pagpapala, Panginoon Lord God. Lord, dalangin lang namin, Panginoon Lord God, na maging katulad kami sa isang puno, Panginoon Lord God, sa batisan, Panginoon, na hindi, Panginoon Lord God, nga uhaw, Panginoon Lord God, at patuloy na mumunga, Panginoon Lord God, at namulaklak, Panginoon Lord God. Lord, salamat, Panginoon Lord God. Continue as, Panginoon, pray gid namon, Ginoo Lord God. Nga continue, Panginoon, aming mga puso ay continue, Ginoo, mag-surrender sa imo, Ginoo, mag-trust ng buong buo sa imo, Panginoon Lord God. Na aming mga puso ay patuntinyo mag-obey sa imo, Ginoo Lord. May pusong pagbibigay, Panginoon, may love at compassion, Panginoon, sa pagbibigay sa imo, Ginoo Lord God. Dahil yan, Panginoon, ang narapat, Panginoon. Dahil ang nais mo sa aming ang nais mo sa amin, Panginoon Lord God, na patuloy kami magtitiwala sa anumang sitwasyon, na mag-depend kami sa imo lamang, Ginoo Lord God. Hallelujah. Kaya, Panginoon, pasalamat din po kami, Panginoon Lord God, na patuloy mo pa, Panginoon, i-bless, Panginoon Lord God, bawat isa sa amin ngayon, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon Lord God, kung sino man, Panginoon Lord God, may mga problem o struggle financial, Panginoon, ngayon right now, Panginoon, na-pray ko, Ginoo Lord God, nga ikaw po ang Diyos na patuloy, Ginoo Lord God, puno nito, Panginoon Lord God, at kumilo sa kanila, Panginoon. Alam ko namin, Panginoon, ikaw ang Diyos na makapangyarihan, mayaman, Panginoon, at hindi naubos ang iyong pagpapala, Panginoon, hindi naubos ang iyong kayamanan sa amin, Panginoon. Basta't magtiwala lang kami sa iyo, Panginoon Lord God. Hallelujah. Muli salamat, Panginoon, at patuloy mo i-bless ang bawat pinagkakitaan, anong mayroon kami ngayon, Panginoon. Ang lahat ng yun ay galing sa iyo, Panginoon. At kaya marapat lamang, Panginoon, ibalik yun sa iyo, Panginoon Lord God. Kaya muli, Panginoon, maraming salamat po. Ito po ang aming mga dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Halina't magbigay, the best ang ialay. May ngiti sa langit, awit na papuri. Tayo'y magtanim ng mayroong aalihin. Pagpapala ng Diyos ay maangkin mong lubos. Babalik sa'yo ang iyong ibinigay ng siksik, liglig at umaapaw. Babalik sa'yo ang iyong ibinigay ng siksik, liglig at umaapaw. Amen. So nakaka-bless, no, yung sinabi ni Sis Ricel na sa Diyos po talaga walang kawalan. Amen. Yung kawalan nasa mindset lang. So kailangang matransform yung mindset. So ngayon, ready na po ba ang lahat? So fasten your seatbelt po, no? Ito na po yung pinakahihintay natin. Ang tao po na magdadala ng ating mensahe ngayon from the Word of God ay special po siya talaga. He is special into my heart. Para na po siyang tatay sa akin, sa amin pong lahat dito. Kasi maliban sa pogi itong taong ito,
ay talaga kahit binayo ng samut-saring sakit, still standing, no? After how many, mga trials. Yes, buong-buo pa rin at mas lalong tumitibay sa pananampalataya sa Diyos. So, ito na po, hindi ko na po patatagalin. Welcome po natin ang man of God, ang aming gwapong pastor, Reverend Pastor Rolando Atienza. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay niya. Naiwanan ko yung ayuda para sa nagsabing gwapo ako. Kaya sorry na lang, naiwanan ko. Next time na lang. So good morning to everyone. Kamusta po tayo? Nandiyan po ba tayo? So salamat naman na present tayo sa physical, still present tayo sa spiritual. And today I want to share to you the message from the book of Jeremiah. Gusto ko ipangita sa inyo yung illustration ko. Minsan ako gumagawa ng illustration. Hindi katulad ni Brother Steve. Sudostana pati martilyo dalaya. Pati lansa nga 4 kag 5. Maaga pa tayo So, ano to? Ewan ko. Ito, ano to? Ano to? Hindi to suman, ha? Clay? Oh, clay. Clay to. Clay do. Sige. Marami bang magagawa sa clay? Marami tayong mapoform, no? Marami tayong masiship, no? So, huwag nyo na tanungin ko paano ako gumawa kasi hindi ako marunong nito. Dahil sa panahon namin, yung clay namin sa lupa. Yung ginagawa namin, mga palayok lang. Ngayon, mga eroplano na. At saka mga cellphone na ginagawa. So, pag nasa kamay ko to, at gawin ko to, may makareact ba siya? So, ano gagawin niya? Mag-resist o kung mag-yield? So, sa palagay nyo, anong gagawin ko dito? Aywan ko sa iyo dahil ako lang nakakaalam. Ang Diyos lang nakakaalam. Hindi ka nakakaalam kung ano ang gusto ng Diyos sa iyo. Dahil ang Diyos lang ang may plano sa iyo. Ang Diyos lang ang gustong gumawa ng mga bagay para sa iyo upang maging pakinabang ka sa Diyos. Kung gawin ko ito, baruto, gusto nyo? Bangka. O kaya tulay. Huwag na kayo umasa sa akin, di ako marunong gumawa. Basta at least, pag nasa kamay na isang tao, ang tao na may nasa kamay may kapangyarihan gumawa kung anong gusto niya. Siya mismo walang kapangyarihan. Ang gawin lang niya ay hayaan ang kamay na gumagawa para sa kanya dahil ang gusto ng gumagawa nito ay para sa kanyang sarili kalwalhatian. Let us open our Bible, the book of Jeremiah, chapter 18. Mamaya ko na gawin to, ibigay ko sa bata o ibigay ko kay Jalen. Jalen? Jalen? You want this? All right. Buti pa si Jalen, may pahabol. Let us open our Bible, the book of Jeremiah, chapter 18, verse 1 to 6. Before we read this book, let us pray that the Holy Spirit mag-enlighten sa atin mind. Kung sino man sa atin dito nababagok na sa buhay, napapagod na,
hindi na alam kung paano, God has something good for you. Because all things work together to those who love the Lord. Amen. So Jeremiah chapter 18 verse 1 to 6. This is the word. This is the word that came to Jeremiah from the Lord. Go down to the potter's house, and there I will give you my message. So I went down to the potter's house, and I saw him working at the wheel. But the pot he was shaping from the clay was mirrored in his hand. So the potter formed it into another pot, shaping it and seems best to him. Father, we thank you, Lord, for this wonderful day and your word na magkakaroon kami ng pananaw sa buhay namin na anuman ang nangyayari sa amin, alam mo, Panginoon, ay ikaw ang Diyos na gumagabay. Ano man ang mangyayari sa amin, we know and we believe na ang kamay mo, Lord, ay gumagalaw sa buhay namin. Gusto mo kaming gamitin sa lahat na uri ng mga bagay, Panginoon, upang sa iyong kapurihan. Salamat, Holy Spirit, na ikaw ang Diyos kasama namin, na siyang magbibigay sa amin ng bukas na pag-iisip upang patuloy kaming lumakad, patuloy kaming maglingkod, patuloy kaming magsamba sa buhay na Diyos. Salamat, Lord. We bless you. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. So makita natin ng Bible. Sabi dito, sa verse 5, the word of the Lord came to me and said, "Can I not do with you, Israel, as this potter does? Declares the Lord, the clay like clay in the hands of the potter, so are you in my hands, Israel." Amen. We are in the hands of the potters. We are like a clay. Halimbawa tayo bilang clay. Dahil alam naman natin na sa lupa rin tayo nanggaling, gina-express ang Diyos ang kanyang magagawa sa buhay natin. Today, I would like to share to you this shaping in God's hand. Huhugisin tayo ng Diyos sa kanyang mga kamay. Alam ninyo dito sa verse 4, but the pots he was shaping from the clay was mirrored in his hand, deformed, defected. Hallelujah! Mga walang mukha, walang hugis ang buhay natin. Sa mga nakaraan na buhay natin, saksak, martilyo tayo ni Satanas sa buhay natin dahil sa kasalanan, hindi tayo, ang buhay natin, walang kabuluhan. Ngunit nasa kamay na tayo ng Father's hand, ng Lord, ay magagawa at gagawin niya muli ang gusto niya gawin upang ang buhay mo ay pakinabang. In Psalms 139, I am fearfully, wonderfully made by God. Amen. Kaya lang dumating ang panahon na ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan, ang imahe ng Diyos ay nabahiran ng kasalanan sa buhay natin. At tayo namumuhay sa sarili nating pita, sa sarili nating gawa, sa sarili nating desisyon. Kaya ang buhay natin nagkawindang-windang dahil sa mga bagay na hindi sang-ayon sa Diyos. Kaya pasalamat tayo ngayon dahil sa kanyang kagadaan loob na nasa kamay na tayo ng Diyos. At kung nasa kamay na tayo ng Diyos, wala na tayong karapatan gumawa ng mga bagay para sa atin sarili. Kundi we submit to God's hand. Dahil wala pong magagawa ang ating sarili ngayon. Sabi ng salita ng Diyos,
Apart from me, you can do nothing. In the Father's hand, hallelujah. In the hands of the Father, siya lang ang creator na magandang mga bagay. Gusto ng Diyos ibalik ang dati sa buhay natin. Alam naman natin, kilala naman natin ang sarili natin, bago natin na kilala ang Diyos, saan tayo pinulot ng Diyos, saan tayo kinuha ng Diyos, saan tayo nakita ng Diyos. At nasa Diyos na atin mga buhay, wala na tayong karapatan. Hayaan na natin ang kamay ng Diyos. Ano man ang pinagdaanan natin ngayon, that is part of the shipping of God. Hinuhubog tayo ng Diyos sa kanyang kagustuhan. Yung paters gusto niya gumawa. Dumaan kayo sa ibahay, makikita yun ng mga kaang, mga banga, lahat, mga statua, lahat clay, mga bulaklak. Sa bahayan, sinisidla namin ng asin, yung banga nga gamay, palayok na maliit. Kasi pag nasa palayok na maliit, kuminsan ang asin natutunaw, pero kung sa palayok ando doon sa sinisip-sip ng palayok, yung tubig. So mapakinabangan, no? At kung ikaw naman ay isa sa mga bagay sa kusina, ano ikaw? Ha? Ano ikaw klaseng gamit kung sa bahay o kung sa kusina? Takuri. Ano pa? Marami kayong gusto, Gusto nyo yan, di ba? Gusto mo lagyan ka ng tubig kasi yung banga, pag nilagyan ng tubig, hindi na kailangan ng refrigerator. Kung gusto mo, lutuan ka ng paksiw. Ang sarap, paksiw. Yung ilang araw, bumili ako ng pangpaksiw. Akyat ako sa Talipapa Bukid, wala. Bumalik ako dito, may nakita ako. Ang sarap, pinaksiw ko, ubus. 3 lang kay Mrs. Akon 10. Alam mo yan? Paksiw. Yung mukha natin, hindi lang paksiw. So sabi dito sa salita ng Diyos, this is the word that come to Jeremiah from the Lord. Go down to the potter's house, and there I will give you my message. And I saw him working at the wheel, but the pot he was shaping from the clay was made in his hand. So the potters form it into another pot. Into another pot. May hugis tayo noon. Ang hugis natin, pangit, basagulero, lasinggo, adik, kriminal, pasaway sa bayan. Yan ang hugis natin, yan mukha natin, yan pagkakilala ng ating bayan sa atin. Ang pagkikilala ng barangay sa akin, sa barangay namin, lando. Ibig sabihin, walang mukha. Kaya tikita ka mo sang tando-tando. Ganon. So, yan ang pagkikilala sa akin. Walang silbi. Walang puwang sa society. Problema ng society, problema ng bayan, problema ng pamilya, problema ng mga magulang. Yan ang mukha natin noon. Mahilig tayo sa chismis dahil noon wala pa marites. Mahilig tayo sa bugbugan, mahilig tayo mangaway, mahilig tayong magperwisyo sa kapwa-tao. Yan ang hugis natin. But in the potter's hand, we are merged. Sabi nga merged, depektibo. Kaya ang ginawa sa Tagalog, ang ginawa ng potter's house, ang fathers, buong niya magid, kaginsamo doon. Ginlagyan tubig, ginuluman,
nilagyan tubig, ay binabad sa tubig para muling mag-tender. Dahil may plano siya. Kapatid, ano man ang ating nakaraan, gusto ng Diyos baguhin. Ano man ang buhay natin noon, gusto ng Diyos baguhin sa Kanyang kawangis. Gusto ng Diyos i-restore ang image sa buhay natin. Because we are created in God's image, in His likeness, but when the sin enters the world, na-deform tayo. Hindi tayo mapakinabangan. Lalo na, minalteryo pa tayo ni Satanas because he came to steal and kill and destroy. Binugbog, sarado tayo. Mga tao tayong miserable. Mga tao tayong puno-puno ng problema. Mga tao tayong kuminsan ang buhok natin kahit wala na, ginaganon pa natin. Sino sa inyo mga kalbo na ginaganon ang buhok? Ako, masalamat sa Diyos, hindi pa naubos ang buhok ko. Wala tayo. Kilala lang tayo kung leksyon. Mga maralita daw tayo. Sa ngayon, pag nagkuha ka ng ayuda, ano gani ang imo kailangan? Certificate of indigency. Yung puraot ka ba? Para makakuha ka ayuda. Gusto niyo yan? Para lang sa ayuda. Punta ka sa barangay. Sir, Kapitan, pwede ba makahingi ng Certificate of Indigency? Yan, may grupo kami mga pastor. May ayuda darating sa mga pastor. Pero kailangan ang Certificate of Indigency. Sinakon, pinapahiya ko. Kung kukuha ko, pinapahiya ko ang Diyos. Bakit? Bakit? Wala bang nagawang Diyos sa iyo? Hindi ako nagperma, hindi ako nag-intra. Galing pa naman sa politiko. Lahat kami mga pastor. Wow, may ayuda. Pero kailangan mo ang Certificate of Indigency. Sabi ko, ang buhay ko pinagpalanan ng Diyos. Pag kumuha ko dyan, ang Diyos ko mapahiya. Tama po ba? Mapahiya ang Diyos ko. Lalo na kung ilagay ang pangalan mo doon, nakalista, pagdating mo doon, bingo pala. Sabi ng mga empleyado, Sir, sabi ko sana yung pangalan ko, sana ang ayuda ko. Siya, hindi ho, ayuda, bingo po. Siya, gusto ka magbingo, Sir? Para manalo, sabi ko, pinapanalo na ako ng Diyos. Kaya pag nakita ang pangalan ko to at nagbingo ako at manalo ako, sabihin ni Justin, si pastor, kasi akala ko wala na, nagsusugal. Andoon pala sa bingo. Kung binibigay ang ayuda, kung binibigay yan para sa iyo, ibigay na nila, wag nang kukuha ka pa ng indigency. Ano tayo? Hello? Pinagpala tayo ng Diyos. Bakit ito kunti lang nagpa-amin? Sa totoo lang, hindi tayo bagay dyan. Bakit? Kung matalino tayo, pinapahiya natin ang Diyos. Anong pagkaiba natin sa iba? Tama, no? Pero kung may ayuda, pangalan mo doon, papirmahon ka lang, okay, good. Pero kung pakuhaan pa ka sa barangay, makita ka na sa iyong membro, kung may membro ka sa barangay, kung may kapitbahay ka sa barangay, ay, si pastor patay gutom. Hindi naman ako nagmamalaki. Ang pinagmamalaki ko lang na ang Diyos nagpapala sa atin. Kung ang Diyos nagpapala sa atin, darating na darating ang biyaya ng Diyos. Kahit wala kang certificate ng indigency. God will supply all our needs.
balik tayo sa mensahe, bakit napunta na tayo sa ayuda. God's shipping is God's design. Yung kung bakit binabago ka ng Diyos, bakit naiiba ang iyong ugali, bakit naiiba ang pagmumukha mo sa imahe ng Diyos, dahil may kagustuhan ng Diyos at plano ng Diyos sa buhay mo. To be a useful vessel. Kaya nga tinatanong ko kayo kung anong klase kang gamit sa loob ng bahay sa pamamagitan ng clay, ng lupa. Ano gusto mo maging kung ikaw ay clay? Bakit hindi na kayo sumasagot? Ako, grabe shipping ng Diyos sa akin. Mula na ako'y na-born again, akala ko happy-go-lucky ang buhay. Akala ko puro lang pagpapala, praise the Lord. Tahimik na buhay. Yung pala, gusto ng Diyos, may babaguhin ng Diyos. Ugali mo, pagkatao mo, relasyon mo sa Diyos, ang pagsamba mo sa Diyos, kahit ang panalangin mo sa Diyos, babaguhin ng Diyos. Kasi minsan ang panalangin natin, palhingi. Puro hingi. Wala lang ginagawa, hingi. Ako, mag-pray ako, binago ko ang style sa prayer ko. Ako dumaan din yan, Lord, pagalingin mo ko. Lord, bigyan mo ko. Lord, ganito, Lord. Lord. Kagustuhan mo yan, yan ang gusto mo. Hindi mo tinanong anong gusto ng Diyos. Ano man gusto ng Diyos sa prayer mo? Sabi na, darating ang panahon na magsamba sa Kanya, magsamba sa Espiritu at katotohanan. Ang hiningi ng Diyos, hindi yung paghingi. Ang pinapaabot ng Diyos sa atin, hindi yung paghingi dahil ang Diyos nag-provide na. Ang importante lang, worship the Lord. Ang worship, baguhin natin. Ang sistema ng ating panalangin, baguhin natin. Bakit nalalayo tayo sa mensahe? Ayun pala, sa Isaiah 64 verse 8. Bago ko basahin ang Isaiah, may isang istorya. Isang famous artist, movie artist, yung artista sa abroad, sa US. Those days na artista. Sino mga kilala niyo sa ito pa? Si Clint Eastwood. Sino pa? Mga babae, mga magaganda. Sino pa? Yung panahon sa mga American movies. Sino? Si Anderson. Marami, no? Mga idols natin sa una na ako ayaw ko ng Tagalog noon pa. Gusto ko drama. Gusto ko ng action. Itong artista na ito, lumipas ang panahon. Ang kanyang itsura nilagay sa billboard. Sa bilog na city, siya ang pinakamalaking billboard. Dahil famous pinakamagandang artista, pinakatalento na artista, inilagay yung mukha niya sa billboard. At saka sa taas pa. Nakikita ng lahat. Nakikita ng lahat. Dumaan ang panahon, dumaan ang bagyo. Dumaan ang sikat ng araw, dumaan ang lahat ng mga panahon. Yung billboard na yan, unti-unting nasisira. Unti-unting nawawala yung beauty. Na isang beses, gumising sa ng umaga at pumunta sa balkonahe, nakita yung billboard niya. Madumi, sira-sira na. Saka hindi na makita yung kagandahan niya doon sa billboard na yan. Naglikramo siya. Kasi pag naglagay ka ng billboard, may bayad yon. Pabayadan mo yan for promotion. Nagreklamo siya sa naglagay doon.
Siya, bakit yan ang mukha ko? Bakit sira-sira na? Bakit wala nang ganda ko doon? So dapat balik nyo yan. Sabi ng tagalagay doon, na nagawa ng tarpaulin, sa ating tarpaulin, siya dapat may bayad para ma-restore yung beauty, yung image na yan. Ang binayad ng Diyos sa atin para ma-restore ang image natin, yung kanyang isang anak. Binayadan niya para ma-restore tayo. Amen. Yan ho, ang istorya ng isang artista. Kaya binayadan niya na malaki para lang ma-restore yung image niya. Sino sa inyo may billboard? Board lang. Akalain mo yan, no? Ilang taon lumipas. Bata pa siya, nandoon na. Nang tumanda siya, nakita niya. Isang bisis, dumungaw siya sa balkonahe, nakita niya, sira-sira na. Punit-punit na. Nagalit. Hinanap niya yung kakontrata niya na gumawa ng billboard niya. Tapos sinabi niya, bakit pinabayaan niyo? Sabi ng gumawa ng billboard, kasi lumipas ng panahon. Unti-unti nag-wear out. Kanya pong buhay natin. Wala tayo, merged tayo, depicted tayo sa kamay sa panahon niyon. At nang kunin tayo ng Diyos, wala tayong ipagmamalaki dahil deformed tayo. Wala tayong wangis, wala tayong ipagmamalaki, wala tayong masasabi, kahit ang kayamanan na sa iyo na, pero wala ka sa kamay ng Diyos, yung buhay mo katulad yung billboard na yun. Gusto mo? I-restore? Bayadan mo. Wala naman tayong magagawa. Nga baguhin ang lahat ng buhay natin. Kaya nga marami mga beauty product ngayon. Para lang gumanda ang mukha ng tao. Kahit matanda, binabanat. Kaya tayo, pag nasa sa salamin tayo, banat man tayo. Tapos kung di na mabanat, lagyan na lang ng make-up. At kung minsan di pa tayo kontento, gusto natin ang mukha pa ni Sonalyn. Para lamang in beauty. Ngunit sa totoong buhay, ayaw na ayaw mo na makita yung mukha mo. Dahil ayaw mo na. Pero sa Diyos, kahit yan ang mukha natin, may illustration. May 100 gali ko. Bago. 100 lang to. Wala akong 1,000. 100. Bago, ano? Malinis. Wow. May animal pa. Ano ganin? May pispis. May tulabong. Oh? Kita ninyo, malinis. Magkano to? 100? Sure kayo 100 to? Sige, tingnan natin kung maging 100 pa sa uli. Apak-apakan ko. Dumihan ko. Pilahan ko. Magkano pa rin to? 100 pa rin kahit, no? Lukutin ko. Baka hindi na matanggap. Lukutin ko. Magkano pa rin to? Ibig sabihin, ang value mo sa Diyos, kahit wasak-wasak ng buhay mo, ganun ka pa rin kamahal ang Diyos. Natutuwa kayo sa illustration? Pero hindi kayo natutuwa kung hindi ko ito ibigay sa iyo. Nakita niyo? Ano man ang nakaraan natin, ano man ang buhay natin, pag nasa kamay tayo ng Diyos,
may value tayo. May halaga tayo sa Diyos. Kahit yung buhay mo noon, yung walang halaga sa mukha ng tao, ba't sa Diyos may halaga ka? Kaya naparito ka na sa Diyos dahil sa kahalagaan ng buhay mo sa Kanya. Dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Ako nga, mahal ng Diyos. Kung sa titingnan ninyo, sa barangay ko, hindi ako mapakinabangan. Perwisyo ako. Nang nakilala ko ang Diyos, salamat Lord. Una ko narinig ng misaya ng Diyos, for God so loved the world. Nakasuot, lasing ako noon. Sa provincial park, nakita yung park na doon. Wala pa yung bakod. Sa Capiz Provincial Park. Diyan ako natutulog, diyan ako nalasing. Diyan kami nagbibis, diyan kami naglalaba. Dahil malapit sa Red Cross. Nahinti kami ng Red Cross. Hindi kami natutuwa kung may aksidenteng patay. Dahil hindi namin mapakinabangan. Gusto namin may aksidente araw-araw pero hindi dapat mapatay. Dahil kailangan niyang dugo. Operahan sa siyempre kailangan niyang dugo. Pero kung patay na, kailangan mo pang dugo? Hindi na. Wala kaming pira pag ang aksidente, patay. Pag may aksidente, tuwang-tuwa kami, buhay. Maya-maya, nandyan na ang request. Sasalubungin na namin. Tapos noon, tagapakuha. Ako ang kinukunan. Wala to. Ang mata ko nagabuklat na. Payat na. Ang bigat ko, 100 na lang. Kung minsan 90 na lang, nilalagyan namin ng bato para mag-100 pa sa. At kung minsan ako na nagapirma, hindi na kayo magkato sa doktor, ako na mapirma. Noon yun. Tapos sa bandang uli, ako ng manager. Ako na si Dr. Lando. Pag may request, pa-check up. Punta kay Dr. Lando. Permahan ni Dr. Lando, approve. Kaya na buhay namin noon. Mga patapon na buhay. Pero sa Diyos, kahit marumi tayo, hindi nagbabagong paningin ng Diyos sa iyo. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Mahal ka na mahal ang Diyos, kahit ang sanlibutan ay hindi ka mahal. Kaya tandaan mo yan, kapatid. Mapalad ka, nasa kamay ka ng Diyos. At hayaan mo ng Diyos ay siyang maghihilom ng lahat na sugat sa iyo. Siyang magpupurma sa iyo ng gusto niya upang maging pakinabang ka sa karya ng Diyos. Sino sa iyo gusto na isip ng Diyos? Baka sabihin mo, sinong gusto sa iyo tumanggap ng 100, hindi ko pag-ibigay ito. This is the only money I have today. Noon, mahirap ako. Sa totoo lang, bago ako makapira, pakuha muna ako ng dugo. Para makapira, 300 piso, tuwang-tuwa na kami. 500cc kunin sa imo. Paglabas mo, pagtayo mo, nagkadadirig ka na. Wala ka ng dugo. Pakaunon ka lang balot. Maya-maya, may dumating naman ang request. Sabi ko, hindi ko na kaya. Iba naman. Hallelujah. Ganon ang buhay natin noon. Anong buhay natin noon? Kahit ganon tayo, hindi ang Diyos nagtulog. Gising na gising ang Diyos. At awa ng Diyos sa atin. At kaya pinadala niya ang kanyang sariling anak upang tayo'y mapuspos ng kanyang pag-ibig. Kaya mga kapatid, ano man sitwasyon ng buhay mo ngayon, kung noon, care na care ka ng Diyos, sabi ng Psalms 139, parati ko yan ginagamit. I am fearfully, wonderfully made by God. Amen.
Sabi ko, Lord, bakit ganito ako? Kung may Diyos ang sanibutan, bakit ganito ang sitwasyon ng buhay ko, miserable? Yung pamamahay namin, nandoon si Satanas. Kasi impacta. Si tatay ko si Satanas, si nanay ko si impacta, ako ang kama-kama. Sa 13 kami magkapatid, maraming mga kama-kama. Nagdudugsing. Kita mo na? Kaya lumaki ako ng palaboy. Ubalaba, soksok mala. Intindihan nyo na sa Ilonggo? Ubalaba, soksok mala. Uwi lang ko sa bahay, maglaba. Hintayan ko na. Doon sa sampayan hanggang matuyo. Nag-iisang pantalon. Nag-iisang brief. Nag-iisang t-shirt. At least Levi's at saka Crispa. Pero butas-butas na. Yan ang buhay ko noon. Kasi miserable yung pamamahay namin. Matahimik lang bahay namin kung may pira. Pag wala, suntukan sa loob ng bahay. Kaya wala kang makita ang katahimikan sa tahanan. Miserableng buhay. Sabi ko ng paglaki ko, ayaw ko mag-asawa. Bakit? Tatayo ako ng pamilyang miserable pa rin. Dagdag sa problema ng bayan. Sabi ko, ayaw ko magiging asawa. Ayaw ko. Gusto ko lang maglasing. Miserableng buhay, walang puturong buhay. Nakatapos man ako pag-eskwela ko sa awa ng kaibigan ko. Sa diskarte, nakatapos ako ng pag-eskwela ko. Pero ang baon ko, kutsilyo. Bakit? Sa panahon namin, may rampant yung paternity. Tsaka grupo. Tsaka yung kwintas namin, bangkil ng aso. At ang tema namin, do or die. Kaya nagamulot na ng mata namon, wala na kami mga dugo. Nagkasakit ako. At hanggang ngayon, dala-dala ko, pero unti-unti na ng Lord binabago. I'm suffer so much for the past. Ang reaction sa ginawa ko noon, ngayon sinasuffer ko. But God is faithful. Hindi ako pinababayaan, nakakatayo pa rin ako sa inyo. At nakita nyo, may pisngi na ako. Dati balat buto na si pastor. Ngayon yung 32 ko nga pantalon, tama na. Dumating ang punto, 27 na lang. Kaya kailangan ko mag-short. Pero ngayon wala na. Pero wag yun sabihin, wala akong brief. May brief ako. Pero nireke. Alam niyo nung noon, unti-unti ako nakakalbo. Ngayon, lumalago ng buhok ko. Because, ginagalaw ng Diyos ang buhay ko. Binabago ng Diyos. Yung mga suffering natin ngayon is a part of shipping. Part sa pagdihon ng Diyos sa'yo. Yung kawalan mo ngayon, ship ka ng Lord na maging kontento ka nung mayroon. Tama? Kasi kung bigyan tayo ng pagpapala, maraming pagpapala, abusado tayo hanggang hindi mabago ang sistema ng buhay natin. Kailangan natin mabago. Baguhin tayo ng Diyos. Hayaan natin ang kamay ng Diyos na baguhin tayo. May communion tayo. Every time He break you, is not to destroy you. It's not to harm you. It's not to kill you. It's not to bring you disaster on you or abandon you, but to bless you
so that your life is a blessing to others and in the sight of God. Tama? Kung may shipping sa iyo, nagalit ang Diyos sa iyo, every time He breaks you, ship you, it's not to destroy you, it's not to harm you, it's not to kill you, it's not to bring you disaster or abandon you, but to bless you so that your life is a blessing to others and in the sight of God for His glory. Number 1, the potter breaks the clay to make it again. Breaking is painful. Tama? Breaking is painful. Bakit? Ang gusto mo, ayaw ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, ang gagawin niya. Ano man ang plano mo, binabago ng Diyos sa plano niya. Ano man ang panalangin mo, binabago ng Diyos ang panalangin mo. Ano man ang binimiti mo sa buhay, babaguhin ng Diyos. Dahil kung hindi babaguhin ng Diyos, disaster will come on you. Alam ng Diyos kung saan patungo. Tayo, kasi ngayon, mahilig tayo na mga tinatawag na instant. Gusto natin, kahit sa pamamahay natin, mga anak, sa mga anak natin, kung minsan, tayo nasusunod. O sila ang nasusunod. Sa gusto nila tayo sumusunod bilang mga magulang. Ayaw natin masaktan sila. Kaya nagre-rely tayo at nagko-compromise tayo sa gusto nila. Pero sa Diyos hindi pwede. Gusto ng Diyos, ang kanyang plano ang manaig. Thy will, ano gani? Thy kingdom come, thy will be done. On earth at is in heaven. Wala tayong magawa. Importante, we need to yield. Sabi nito, allow God, allow ourselves to be moldable. Moldable. Hayaan natin ang Diyos. Painful. May shaping sa life mo. May pagbabago. Binabago ng Diyos ang imahe mo. Binabago ng Diyos ang desisyon mo. Ayaw na ayaw mo. Dahil wala kang kumpiyansa. Pero sa kanina, sabi niya, trust in the Lord with all your heart. Lean not your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Be moldable. Hayaan mo lang sa Diyos. Sumunod ka lang sa Diyos. Submissive tayo sa Diyos. Submit to God and resist yourself. Hindi devil. Kaya walang magawa ang devil sa buhay mo dahil wala sa parte sa buhay mo ngayon. But, sabi diyan, ibahin ko, submit to God and resist yourself. Kasi ang gusto natin ang mananaig. Gusto natin magbigay, kung hindi gusto natin, ganun pa rin. Gusto natin maglingkod sa Diyos, o gusto natin hindi maglingkod sa Diyos, tayo pa rin masunod. Pero sa kaharian ng Diyos, sabi ni Jesus, kay Matthew, come, I will make you a fishers of men. Follow me, I will make you. Ang word, I will make you. Say, follow me, I will make you. Like this, follow me, I will shape you. To be a vessels and give glory to God. Number 1, allow God na mag-mold sa'yo. Do not become hard and unreceptive to His molding, but be soft receptive to His hand on you. Yield to God. Number 3, He will shape you into a valuable vessel. Submit to Him, the divine loving fathers. He make your lives useful. Gusto ng Diyos maging useful ang buhay mo. Kung na-intimidate ka sa marami, look to God. Makasabi ka daw, wala ako dito Wala ako sa tima. Look to God.
He has a plan for you. Hallelujah. I always read that verse 139. I am fearfully, wonderfully made by God. Pero na-defect tayo, na-merge tayo. But don't worry because we are in the hands of the Fathers. He concerned sa buhay natin. Hindi lang ngayon and the future sa buhay natin, susunod na kabanata ng buhay natin. Now let's stand and let meditate this word in the book of Jeremiah chapter 18. This is the word that come to Jeremiah from the Lord. Go down to the Father's house, and there I will give you my message. So I went down to the Father's house, and I saw him working at the wheel, but the pot he was shaping from the clay was made in his hand. So the potter formed it into another pot, shaping it as seems best to him. Hallelujah. Tandaan natin, ano man ang nakaraan natin, hindi mawawala ang pagtingin ng Diyos sa atin. Lalo na ngayon, nasa kamay na tayo ng Diyos. Gagawin at gagawin ng Diyos ang kanyang plano sa buhay natin. If we allow God to mold us. Pero kung may resistance sa iyo, go ahead. Wala magawa ang Diyos. Pero kung gusto mo baguhin ka ng Diyos, gusto mo ipadama ng Diyos sa iyo ang kanyang plano at gusto mo matupad ang plano ng Diyos sa iyo, ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Hallelujah. I would like to request the ushers, the council to come forward. With Brother Danny and Sister Elma. Sister Elma, Brother Danny, bigyan niyo ako Sister Elma. Kay Sister Elma, ibigay yung isa. Sige. Hallelujah. Okay, distribute the element. I know for sure all of my days are held in your hand, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling,
1 Corinthians chapter 11, verse 23. This is the message of Paul to the church. This is a fresh revelation na binigay ng Diyos kay Apostle Pablo. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus on the night he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." And in the same way, after supper he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this in remembrance of me." For wherever you drink it, wherever you eat this bread and drink this cup, you proclaims the Lord's death until he comes. This is the message of the Lord to the church. Let us remember what the Lord has done in our life. Our life before is like a clay, walang hugis, depicted, broken. But we give thanks to God that now we are continue ang Diyos nagsiship sa buhay natin. God is not slow na magbigay sa atin ng pangangailangan natin. But one thing we need to do is to be grateful to God. Honor God, what He has done in our life. Remember those days na hindi pa ikaw sa kamay ng Diyos. I remember this day na ang buhay mo na sa kamay na ng Diyos. And allow God to mold us. Don't hesitate. Don't magpa-hard tayo sa sarili natin. Hayaan natin na ang kagustuhan ng Diyos na mangyari sa buhay natin. Hayaan natin na siyang gagalaw sa buhay natin. Hayaan natin na matutupad ang kanyang mga plano sa buhay natin. Because we are in the Father's hand. Sabi ng salita ng Diyos, no one can separate us from the hands of God. Wala makasnatch sa atin kung ating buhay sa kamay ng Diyos. Batayan natin ang kamay ng Diyos na siyang mag-mold sa atin, na siyang magbigay ng bagong buhay sa atin, bagong pananaw sa buhay natin, bagong damdamin. Because God is faithful. From the beginning, He is faithful. And He is so good. And He is so good. Lord, thank you for this wonderful day na mag-partake kami sa communion. Dahil alam namin, Lord, na ang iyong mga pangako ay matutupad at buhay na buhay hanggang ngayon. Ang pangako mo na you will never leave us nor forsake us. And today, Lord, we thank you, Lord, na kasama kami sa communion na ito because we remember sa ginawa mo sa amin kabuhay. Not only, Lord, from the past, but this coming, the future namin, Lord. Today, we thank you, Lord, for this broken bread, a symbol of your broken body. As we partake this, Lord, unite us together as a one body. Today, Lord, we bless you, we honor you. In Jesus' name I pray. Amen. Lord, this cup is a symbol of your blood. Pour out for the forgiveness of our sin and redeem us from the hands of the enemy, from the hands of darkness, from the hands of death. But today we are alive and we have this hope, the anchor of our faith in Jesus.
Today, Lord, as we drink this cup, we proclaim your death and your coming, because you're coming soon, Lord. We continue to give you glory. We continue to give you praise. We continue to live according to your will. We continue to acknowledge you, Lord. We continue to trust you, Lord. Whatever happened in our life is in your hands. Today we thank you, we bless you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Come on, let us give thanks to God. With a grateful heart, His grateful give love. thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give Let's thanks give thanks to with God. a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Come on, let us give thanks to God. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks to you, Lord. We give thanks to you, O God. Lord, salamat na kami pinalaya mo sa kamay ng tagapagwasak ng aming buhay. At na sa iyo na kami ngayon, Panginoon, sa kamay na gumagawa ng aming buhay na maging mabuti, maging pakinabang, maging kanais-nais sa iyong harapan, Panginoon. At today, we thank you sa lahat na naririto at sa kanilang pag-uwi sa tahanan. Dala-dala nila ang pag-asa. Dala-dala nila ang joy sa kanilang buhay. Kahit hindi sila inaalala ng isang libutan nito, ngunit ikaw ang Diyos na hindi natutulog at patuloy mo kaming ginagabayan sa pamagitan ng iyong salita at ng banal na Espiritu. Lord, uuwi kami sa aming tahanan na puno-puno ng pag-asa, puno-puno ng galak, dahil alam namin na ang lahat na nangyayari sa amin sa kagustuhan mo, Lord. Salamat. We bless you. We honor you today. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all. See you next time.